What about the breaks, mahal? Sigurado kang walang makakaalam na sinadya natin yon. Ang boses na iyon, malambing at puno ng pag-aalala, ay dapat sanang maging musika sa aking pandinig. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng puting silid ng ospital na amoy gamot at kawalan ng pag-asa, ang boses ni Maribel ay parang isang punyal na dahan-dahang itinarak sa aking puso. Kasunod nito ang sagot ni Rafael, ang aking asawa, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Don't worry, the doctor confirmed it. She's a vegetable now. Madali na nating makukuha lahat. Tila kinapos ako ng hininga. Ang hangin sa aking baga ay biglang nagyelo. Ilang sandali pa lang ang nakalilipas mula nang imulat ko ang aking mga mata. Ang unang pumasok sa isip ko ay pasasalamat. Salamat sa Diyos at buhay ako. Salamat at nasa tabi ko si Rafael at ang pinsan kong si Maribel. Ngunit ang pasasalamat na iyon ay biglang naging abo. Tinangay ng masangsang na hangin ng kataksilan. Sa ilalim ng kumot, kinagat ko ng mariin ang aking labi. Sapat na para malasahan ang metalikong pait ng sarili kong dugo. Hindi ako pwedeng gumalaw. Hindi ako pwedeng mag-ingay. Dahil sa isang iglap, nalaman kong ang aksidenteng muntik pumatay sa akin ay hindi pala aksidente. At ang mga taong dapat sanang magliligtas sa akin, sila pala ang may pakana ng lahat. Sa lahat ng daan na tinahak ko para sa kanila. Bakit sa bangin pa rin pala ang aking hantungan? Tila isang sirang pelikula. Nag-rewind ang lahat sa aking isipan. Pabalik sa mga oras bago gumuho ang mundo ko. Ang kusina ay puno ng amoy ng kaldereta. Ang paboritong ulam ni Rafael. Bawat hiwa ng gulay, bawat paggisa ng bawang at sibuyas, ay may kasamang pananabik. Ika-10 anibersaryo namin. Isang dekada. Isang dekada ng pag-aalay ng aking buong pagkatao sa pamilyang aming binuo. Mula sa bintana, tanaw ko ang aming 5 taong gulang na anak, si Miguel, na masayang naglalaro sa hardin. Siya ang aking araw, ang aking buwan, ang aking mga bituin. Ang bawat pagod ko ay nagiging ginhawa sa tuwing makikita ko ang kanyang mga ngiti. Tumunog ang telepono. Happy anniversary, my love! Bati ni Rafael sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay tila pulot-pukyutan sa tamis. Mag-ayos ka? I have a surprise for you. Susunduin kita sa paborito nating lugar sa Tagaytay. Remember? Paano ko makakalimutan? Doon niya ako unang niyayang magpakasal. Ang puso ko'y lumukso sa tuwa. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ng mga gabing puyat sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, ng pagsasakripisyo ko sa aking pangarap na maging isang tanyag na arkitekto. Narito pa rin kami, buo at matatag. O iyon ang aking akala. Dumating si Maribel, ang pinsan kong ulila na kinupkop, at itinuring na naming kapatid. Ate, you have to look your best. Anibersaryo niyo ni Kuya. Anya, bit-bit ang isang paper bag. Sa loob niyon ay isang bagong bestida. Tinulungan niya akong mag-ayos. Ang kanyang mga kamay ay maliksing naglalagay ng kolorete sa aking mukha. May isang saglit, nang magtama ang aming mga mata sa salamin, na nakita ko ang isang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi ko noon nabigyan ng kahulugan, ngunit ngayon ay malinaw na malinaw. Iyon ay ang kislap ng tagumpay. Salamat, Belle. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sabi ko sa kanya, isang tapat na pasasalamat na ngayon ay parang lason na bumabalik sa akin. Walang anuman, ate. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ilang oras ang lumipas at minamaneho ko na ang aming kotse paakyat ng Tagaytay. Ang kantang tumutugtog sa radyo ay ang aming theme song. Ngunit habang papalapit ako sa isang kurbada, bigla kong naramdaman ang panlalambot
sa aking paanan. Tinapakan ko ang preno, ngunit wala. Walang kumakagat. Muli ko itong tinapakan, buong lakas, ngunit ang kotse ay mas lalo pang bumilis. Ang manibela ay naging mailap, hindi sumusunod sa aking mga kamay. Ang mundo ay umikot na parang isang trumpo. Ang mga puno ay naging isang berdeng guhit. Ang langit at lupa ay nagkapalit ng pwesto. At sa huling sandali, bago ako lamunin ng kadiliman, isang imahe lang ang nasa isip ko. Miguel, ang pagmulat ko sa ospital ay kasunod ng isang matinding sakit. Sinubukan kong igalaw ang aking mga binti, ngunit parang mga batong nakakabit sa aking katawan. Isang doktor ang pumasok. Ang kanyang muka ay seryoso. Ipinaliwanag niya ang kondisyon ko sa paraang kalmado ngunit brutal. Severe spinal cord injury. Paralysis from the waist down. Permanent. Sa tabi ko, umiiyak si Rafael. Si Maribel ay humahagulgol habang hawak ang aking kamay. At ako, na parang isang hangal, ay mas inalala pa ang kanilang nararamdaman kaysa sa sarili kong kapansanan. Ngayon, habang nakahiga sa kadiliman, dinig na dinig ko pa ang kanilang mga halik mula sa labas ng pinto. Ang bawat tunog ay parang pagpukpok ng martilyo sa aking dibdib. Ang luha ay naguunahan sa pagtulo mula sa gilid ng aking mga mata, dumadaloy sa aking sentido, at nababasa ang unan. Hindi ito luha ng pagkalumpo. Ito ay luha ng pagkawasak ng isang buong mundo. Bumukas ang pinto. Naramdaman ko ang paglapit ni Rafael. Ipinikit kong mabuti ang aking mga mata. Pinakalma ang aking paghinga. Nagpanggap na tulog na tulog. Naramdaman ko ang kanyang anino na bumabalot sa akin. Isang aninong dati nagbibigay sa akin ng seguridad. Ngunit ngayon naghahatid ng lamig na tumatagos hanggang sa aking kaluluwa. Hinaplos niya ang aking buhok. Isang haplos na walang bahid ng pagmamahal. Isang haplos ng pagmamay-ari sa isang bagay na wala ng silbi. Oras na para dalhin ka sa bago mong tahanan, Althea. Ang bagong tahanan na sinabi ni Rafael ay hindi isang tahanan. Isa itong libingan. Ang biyahe patungo rito ay isang malaking kabalintunaan. Sa labas ng bintana ng kotse, ang tanawin ay paraisong ipininta. Mga lunti ang puno, mga makukulay na bulaklak sa gilid ng daan, at ang bughaw na langit na walang bahid ng ulap. Ngunit sa loob ng sasakyan, ang hangin ay kasing lamig ng yelo. Walang nagsasalita. Si Rafael ay nagmamaneho na parang isa akong kargamento. Hindi asawa. Si Maribel, na sumama para magpaalam, ay tahimik na nakatingin sa labas. Iniiwasan ang aking mga mata. Huminto kami sa dulo ng isang baku-bakong daan na halos hindi na dinadaanan. Sa harap namin ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Nakatayo sa gitna ng kawalan, na tila isang kalansay na iniwan ng panahon. Ang pintura nito'y tuklap-tuklap na. Ang mga bintana'y marurumi. At ang buong paligid ay nababalot ng matataas na damo. Ito ang magiging kulungan ko. Ibinaba ako ni Rafael mula sa kotse at walang ingat na inilipat sa isang kinakalawang na wheelchair. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking likod, ngunit mas masakit pa ang lamig ng kanyang pagtrato. Itinulak niya ang wheelchair papasok sa bahay. Ang pag-aalboroto ng sahig na kahoy sa bawat pag-ikot ng gulong ay tila mga daing ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong dito. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong alikabok, amag, at basang lupa. Ang mga sinag ng araw na sumisilip sa mga siwang ng dingding ay nagpapakita lamang ng mga alikabok na lumilipad sa hangin. May mga bahay ng gagamba sa bawat sulok. This is it. Dito ka muna para makapag-isip-isip. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay walang emosyon. Nag-iwan siya ng ilang delata, isang galon ng tubig, at isang lumang kumot sa ibabaw ng isang papag.
Babalik na lang ako. Hindi niya sinabi kung kailan. Hinalikan niya ako sa noo. Isang halik na kasinlamig ng kamatayan. Pagkatapos, ay tumalikod na siya at lumakad palabas. Kasunod si Maribel. Narinig ko ang mabigat na tunog ng pag-ikot ng susi sa kandado. At pagkatapos, ang ugong ng papalayong sasakyan. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang nakabibingi. Mas masakit pa sa anumang sigaw. Lumipas ang mga araw na parang mga multo. Ang aking naging orasan ay ang sikat ng araw sa umaga at ang paglamig ng hangin sa gabi. Ang aking naging kasama ay ang mga butiki sa kisame at ang paminsan-minsang tunog ng mga kuliglig. Ngunit ang pinakamatinding kalaban ko ay ang aking isipan. Napaulit-ulit na ipinapalabas ang mga alaala ng kataksilan. Isang hapon, isang kotseng pamilyar ang huminto sa labas. Bumukas ang pinto ng kubo. Hindi si Rafael ang pumasok, kundi ang kanyang kapatid na si Lorna. Wala siyang dalang pagkain o tulong. Ang dala niya ay lason sa anyo ng mga salita. "Oh, look at you." Anya, ang kanyang mga mata ay mapanuring sinusuri ang aking kalagayan mula sa marumi kong damit hanggang sa payat kong katawan. Ang dating reyna ng mansyon, ngayon ay reyna na lang ng basurahan. Hindi ako umimik. Hinayaan ko siyang magsalita. Habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng aking kandungan. "Alam mo, Althea, I never liked you," pagpapatuloy niya habang naglalakad-lakad sa loob ng kubo na parang nandidiri sa bawat tinatapakan. "You were always so provincial. Akala mo kung sino ka dahil lang pinakasalan ka ng kapatid ko. Pero tingnan mo ngayon, isa ka na lang pabigat, isang baldado." Bawat salita niya ay isang batong ipinupukol sa akin. Ngunit alam kong mayroon pa siyang baong mas mabigat. At hindi nga ako nagkamali. "Pero huwag kang mag-alala," sabi niya, na may ngiting demonyo sa kanyang mga labi. "Miguel is fine. In fact, he's happier now. Maribel is such a wonderful mother to him. Mas magaling pa sa'yo." Kasabay noon ay inilabas niya ang kanyang cellphone. May ipinakita siyang isang video. Ang puso ko'y tila piniga hanggang sa mawalan ng dugo. Sa screen, nakita ko ang aking anak, ang aking si Miguel. Nasa isang children's party siya. Napapalibutan ng mga lobo at mga regalo. Masaya siya, tumatawa siya, at sa tabi niya, inaayusos ang kanyang buhok. Ay si Maribel. Sa video, tinanong ni Lorna, "Miguel, apo, don't you miss your mommy?" Ang sagot ng anak ko ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa aking dibdib. Ang inosenteng boses ng aking anak ay dumaan sa speaker ng telepono, malinaw at walang bahay dudungis. I don't want to see mommy," sabi niya, na may kasamang bahagyang pag-atubili na lalong nagpadurog sa akin. "Tita Maribel said she's crazy now. Baka saktan niya ako." Ang cellphone ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Lorna. Ngunit hindi ko narinig ang tunog ng pagbagsak nito. Dahil ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pagbasag ng isang bagay sa loob ng aking dibdib. Ang huling piraso ng aking puso. Ang mga salita ng sarili kong anak na ipinunla ng lason ni Maribel ay umaling-aungaw sa apat na sulok ng aking isipan. Crazy. Baka saktan niya ako. Crazy. Saktan. Nakatitig lang ako sa kawalan. Hindi ko namalayan ang pagpulot ni Lorna sa kanyang telepono. Hindi ko naramdaman ang paglapit niya sa akin. Isang malupit na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Ano? Napipi ka na?" tanong niya. Ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay. "Iyan ang bagay sa'yo. Ang marinig mismo mula sa anak mo na isa ka ng basura sa buhay niya. Mabuti na rin yan.
Para matuto kang lumugar, tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, humarap siyang muli. "Diyan ka lang," utos niya. Ang bawat salita ay may diin. "Sa basurahan. Diyan ka nababagay." At muli, narinig ko ang pag-ikot ng susi sa kandado. Ang tunog ng papalayong kotse. Ang nakabibinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang halimaw. Ang halimaw ng mga salita ng aking anak. Napayuko ako sa aking wheelchair. Ang mga hikbi ay ayaw kumawala sa aking lalamunan. Parang may isang malaking kamay na sakal-sakal ako. Walang luha. Ang sakit ay masyadong malalim para mailabas pa ng mga mata. Sa aking pagyuko, dumulas ang aking katawan mula sa wheelchair at bumagsak ako sa maruming sahig. Ang sakit ng pagbagsak ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ko sa loob. Gumapang ako, hindi ko alam kung saan patungo. Ang mga kamay ko'y nangangapa sa madilim at magaspang na sahig, hanggang sa masalubong ng aking mga daliri ang isang maliit na piraso ng kahoy. Marahil ay natuklap mula sa dingding. Pinulot ko iyon. Mahigpit ang aking pagkakahawak. Ang tulis ng kahoy ay bumaon sa aking palad. Dahan-dahan, gumapang ako patungo sa papag na nagsisilbi kong higaan. Gamit ang buong lakas na natitira sa akin, sinimulan kong iukit ang piraso ng kahoy sa isa sa mga paa ng papag. Bawat letra ay isang sigaw na hindi ko mailabas. Bawat kaskas ng kahoy ay isang patak ng luhang hindi pumapatak. Ito na lang ang natitira sa akin. Ang kanyang pangalan. Ang alaala ng batang minahal ko ng higit pa sa aking buhay. Sa pagod at sa tindi ng aking emosyon, napasubsob ako sa sahig. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, sa ilalim ng lahat ng galit, may isang bagay na nag-aapoy. Isang determinasyon. Hindi sila pwedeng manalo. Hindi nila pwedeng kunin ang anak ko at gawin siyang sandata laban sa akin. Sa gitna ng aking desperasyon, sinubukan kong itulak ang aking sarili paakyat, gamit ang paa ng papag bilang suporta. Ang aking mga braso ay nanginginig. Ang aking buong katawan ay sumusuko na, ngunit pinilit ko. Pinilit ko para kay Miguel. At doon, sa gitna ng aking pagpupumiglas, may naramdaman ako. Isang kislot. Isang mahinang-mahinang kuryente na gumapang mula sa aking kanang hita, pababa sa aking binti, hanggang sa dulo ng aking hinlalaki sa paa. Natigilan ako. Muli kong sinubukan. Ipinilig ko ang aking isipan, iniutos sa aking binti na gumalaw. At muli, naramdaman ko ito. Mas malinaw ngayon. Isang mahinang paggalaw. Isang senyales ng buhay sa gitna ng isang patay na bahagi ng aking katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, sa loob ng madilim at mabahong kulungang ito, isang maliit na sinag ng liwanag ang tumagos. Hindi pa ito tapos. Hindi pa ako tapos. Ang gabi ang naging aking kakampi. Ang araw ang aking entablado ng pagkukunwari. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa mga butas ng aming bubong, ang sahig ng kubo ang naging aking training ground. Ang bawat gabi ay isang ritual ng sakit at pagpupumiglas. Gamit ang papag bilang suporta, dahan-dahan kong itinutulak ang aking sarili para tumayo. Ang aking mga braso, na nanghina na sa kawalan ng ehersisyo, ay nanginginig sa bigat ng sarili kong katawan. Ang bawat pag-unat ng kalamnan sa aking mga binti ay isang maliit na impyerno. May mga pagkakataong napapasubsob ako sa sahig. Ang aking muka ay sumasayad sa alikabok. At ang mga luha ng frustrasyon ay dumadaloy sa aking mga pisngi. Ngunit sa bawat pagbagsak, ang imahe ni Miguel na nagsasabing crazy ako ang nagiging gatong para muli akong bumangon. Sa umaga, bago pa man sumikat ang araw, babalik ako sa aking wheelchair. Aayusin ko ang aking sarili
na parang walang nangyari. Maghihintay. Magmamasid. Isang umaga, habang nakatanaw ako sa bintana, may narinig akong kaluskos sa labas. Isang anino ng isang matandang babae. Hubana sa katandaan at may tungkod ang dumaan. Hindi niya ako tiningnan. Ngunit kinahapunan, sa aking paggising mula sa isang maikling idlip, may nakita akong isang bayong ng kamote at saging sa labas ng aking pinto. Nang sumunod na araw, ganoon ulit. Isang bungkos ng talbos ng kamote naman ang iniwan niya. Walang salita, walang pagpapakilala. Isang anino lang na nag-iiwan ng biyaya. Sa simula, natakot ako. Baka tauhan siya ni Rafael, isang espiya na pinadala para bantayan ako. Ngunit ang pagkaing iniiwan niya ay nagpapakita ng habag. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa akin. Isang linggo ang lumipas. Sa pagkakataong iyon, hindi na lang pagkain ang iniwan niya. Dala ang isang walis tingting, sinimulan niyang walisin ang mga tuyong dahon sa paligid ng kubo. Sa wakas, nagsalita siya, ang kanyang boses ay magaspang dala ng katandaan ngunit may himig ng awtoridad. Ang dumi ay parang kalungkutan. Aniya, hindi pa rin nakatingin sa akin. Kapag pinabayaan, lalamunin ka. Hindi ako sumagot. Pumasok siya sa loob ng kubo, isang bagay na hindi ko inaasahan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa karumihan ng aking paligid. Hindi siya nagpakita ng awa o pandidiri. Ang nakita ko sa kanyang mga mata ay pag-unawa. Ako si Iska, pagpapakilala niya. Nakatira ako sa kabilang burol. Ang lupang ito na kinatitirikan ng bahay mo. Dugo at pawis ng aming mga ninuno ang idinilig dito. Bago ito inagaw ng mga gahaman. Mga De La Vega? Mahina akong tanong. Tumango siya, isang mabagal at mabigat na pagtango. Ang lolo ng asawa mo, ginamit niya ang kanyang pera at kapangyarihan para paalisin kami. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na balaraw na kayang tumagos sa lahat ng aking pagkukunwari. Nakikita ko sa iyong mga mata, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong. Hindi ka baliw at hindi ka lumpo. Naghihintay ka lang. Sa sandaling iyon, ang pader na matagal kong itinayo sa paligid ng aking puso ay gumuho. Ang mga luhang ipinagkait ko sa sarili ko ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol ako. Isang hagulgol na walang tunog. Tanging ang marahas na pag-alog ng aking mga balikat ang nagpapatunay sa tindi ng aking sakit. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nakakita sa tunay na ako. Hindi ang baldado, hindi ang baliw, kundi ang babaeng nasasaktan at lumalaban. Lumapit siya at hinaplos ang aking buhok. Isang haplos ng isang ina, isang lola. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pekeng aksidente, ang pagtataksil ni Rafael at Maribel. Ang masasakit na salita ng aking anak. Nakikinig lang siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng marubdob na pakikiramay. Kinabukasan, bumalik siya na may dalang isang maliit na palayok. Ang amoy ng mainit na lugaw na may luya at bawang ay pumuno sa malamig na hangin ng kubo. Gamit ang isang kutsara, dahan-dahan niya akong sinubuan. Ang init ng lugaw na gumapang sa aking lalamunan ay parang isang yakap mula sa loob. Muli akong napaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Ang simpleng lugaw na iyon ang naging simbolo ng pag-asa. Ang unang patak ng ulan sa isang tigang na disyerto. May kilala akong makakatulong sa'yo. Sabi ni Nanay Iska, nang matapos akong kumain, isang taong may malaki ring utang na loob sa'yo. Kailangan mo lang siyang makausap. Ang kanyang mga salita ay nagtanim ng isang binhi sa aking isipan.
Isang binhi ng plano. Isang binhi ng paghihiganti. Hindi paghihiganti. Isang binhi ng pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng aking pagsasanay, tumayo ako sa harap ng basag na salamin ng bintana. Ang imaheng nakita ko ay hindi na ang babaeng wasak at talunan. Ang nakita ko ay isang anino na pinanday ng sakit at pinalakas ng isang bagong layunin. Hindi na mga mata ng isang biktima ang nakita ko, kundi mga mata ng isang mangangaso. Hindi pa tapos ang laban. Bulong ko sa aking refleksyon. Nagsisimula pa lang. May darating mamayang takip silim. Anunsyo ni Nanay Iska kinabukasan, habang inilalapag ang isang mangkok ng pinakuluang saging sa aking harapan. Huwag kang magpapakita sa bintana. Manatili ka sa pinakasulok ng bahay. Ako ang bahala. Ang kanyang mga salita ay dapat sanang maging pampalubag loob, ngunit naghatid ito ng isang alon ng kaba sa aking dibdib. Ang pag-asang itinanim niya kahapon ay biglang diniligan ng takot. Sino ang darating? Paano kung patibong ito? Paano kung si Rafael ay may iba pang inutusan para tuluyan na akong patahimikin? Ang tiwala ay isang marupok na bagay, at ang sa akin ay matagal nang nabasag. Sino siya? Tanong ko, ang boses ko'y halos pabulong. Si Tomas! Sagot niya. Ang dating driver ninyo. Tapat na tao yon. Tomas. Naalala ko siya. Isang tahimik na lalaki na nasa edad 50, laging nakayuko, ngunit may mga matang matalas at mapagmatsyag. Siya ang madalas maghatid kay Miguel sa eskwela noon. Ngunit sapat ba ang pagiging pamilyar para pagkatiwalaan siya ng aking buhay? Ang buong maghapon ay naging isang walang katapusang paghihintay. Bawat kaluskos ng dahon sa labas, bawat huni ng ibon, ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Nang magsimula ng kulayan ng kahel at lila ng papalubog na araw ang kalangitan, itinulak ko ang aking wheelchair sa pinakamadilim na sulok ng kubo, sa likod ng isang lumang aparador, kung saan halos hindi ako makikita. Narinig ko ang mahinang pag-uusap sa labas. Ang boses ni Nanay Iska. At isang boses ng lalaki na pamilyar, ngunit nag-aalangan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Nanay Iska lang ang pumasok. Halika! Aniya. Dahan-dahan kong pinaikot ang gulong ng aking upuan. Sa may pintuan, nakatayo ang isang anino. Si Tomas. Ang kanyang muka ay mas tumanda ng ilang taon kaysa sa huli kong pagkikita sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay hukot, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at awa nang makita niya ako. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng paggalang na matagal ko nang hindi natatanggap. Ma'am Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng emosyon. Diyos ko po, anong ginawa nila sa inyo? Ang simpleng tanong na iyon, ang tapat na pag-aalala sa kanyang boses, ang tuluyang nagpawi sa aking mga agam-agam. Sa pamilya ni Rafael, isa lamang akong kasangkapan. Ngunit para sa lalaking ito, ako pa rin si Ma'am Althea. Kailangan ko ng tulong mo, Tomas. Sabi ko, ang aking boses ay nag-obre-obre. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong mabawi ang anak ko. Tumango si Tomas. Ang kanyang mga mata ay seryoso at determinado. Kayo po ang nag-iisang tumratong tao sa akin sa pamilyang yon, ma'am. Nang mamatay ang asawa ko, kayo ang nagbigay ng pampalibing. Hindi ko po yon makakalimutan. Sabihin niyo lang po ang gagawin ko. Ang utang na loob. Isang bigkis na mas matibay pa sa anumang kontrata. Ngunit paano kami mag-uusap? Walang telepono. Walang papel. Walang panulat. Muling si Nanay Iska ang nagbigay ng solusyon. Kumuha siya ng isang malapad at tuyong dahon ng talisay. Mula sa pinagkulungan ng palayok, dumampot siya ng
Isang maliit na piraso ng uling. Isulat mo dito, sabi niya. Nanginginig ang aking mga kamay habang isinusulat ko ang mensahe gamit ang uling. Hindi ito pwedeng maging mahaba. Kailangan itong maging malinaw. 3 salita lamang ang isinulat ko at isang pangalan. Ang nag-iisang pangalan na alam kong makakatulong sa akin. Leandro Inigo. Tulong. Maingat kong itinupi ang dahon at iniabot kay Tomas. Hanapin mo siya, pakiusap ko. Isa siyang abogado. Huwag kang magtitiwala sa iba. Sa kanya mo lang ito ibigay. Kinuha ni Tomas ang dahon at maingat na isinilid sa tupi ng kanyang pantalon. Makakaasa po kayo, ma'am. Anya. Babalik po ako. Mag-iingat po kayo. Nagmamadali siyang umalis. Nilamon ng papalalim na dilim ng gabi. Isinara ni Nanay Iskadi ang pinto at muli kaming dalawa na lang ang natira. Naiwan akong muli sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, ang kadiliman ay may kasamang pag-asa at takot. Nakasalalay ang lahat sa isang tuyong dahon, sa katapatan ng isang dating driver, at sa isang pangalan mula sa nakaraan. Ang tanong ay, darating kaya ang tulong na hinihintay ko? O ang mensaheng iyon ang magiging katapusan ko? 1 linggo, 7 araw, 168 oras. Ganon katagal akong naghintay sa dilim. Ang bawat araw ay isang hibla ng sinulid na humahaba. Isang sinulid ng pag-asa na anumang sandali ay maaaring mapatid. Sa bawat pagdaan ng anino sa labas ng aking bintana, ang puso ko'y tumatalon, minsan sa takot, minsan sa pananabik. Ngunit gabi-gabi, tanging ang malamig na hangin at ang katahimikan ang aking nagiging kasama. Nagsimula nang gumapang ang lason ng pagdududa sa aking isipan. Paano kung nahuli si Tomas? Paano kung hindi niya nahanap si Leandro? Paano kung nahanap man niya, ay tumanggi itong tumulong? Sa 8 araw, halos isuko ko na ang lahat. Ngunit nang dumating si Nanay Iskadal, dala ang aking pananghalian, may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kislap ng babala at tagumpay. May bisita ka? Bulong niya. Nasa likod bahay sila, naghihintay. Huwag kang maingay. Kasama niya si Tomas. At sa likod ni Tomas, may isa pang lalaki. Matangkad, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Ngunit ang tindig ay may bigat at kumpiyansa. Ang kanyang mukha ay seryoso. At ang kanyang mga mata, kahit nakatago sa likod ng salamin, ay tila nakikita ang lahat. Hindi ko na kailangang hulaan. Kahit 10 taon na ang lumipas, kilala ko pa rin ang determinasyon sa kanyang mga panga. Siya si Leandro Inigo. Pumasok sila sa kubo. Ang kanilang mga yabag ay maingat at halos walang tunog. Si Tomas ay yumuko bilang pagbati. Si Leandro naman ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng aking wheelchair para magpantay ang aming mga mata. Attorney, nasabi ko na lang. Ma'am Althea, aniya ang kanyang boses ay malalim at puno ng paggalang. Isang emosyon na matagal ko nang hindi narinig mula sa isang taong tinitingala. Nakatanggap po ako ng isang napaka-importanteng dahon. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa ninyo para sa akin, ma'am. Hinding-hindi. Ang kanyang mga salita ay nagbalik sa akin sa nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita, 10 taon, na ang nakalilipas. Nasa lobby ako ng unibersidad, naghihintay sa resulta ng aking huling pagsusulit sa architecture nang makita ko siya. Si Leandro, isang working student sa College of Law. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Nilapitan ko siya. Okay ka lang, Leo? Tanong ko. Inangat niya ang kanyang muka.
Ang kanyang mga mata ay namumugto. Kailangan ko nang huminto, Thea, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Nasa ospital si nanay. Naubos na ang lahat ng ipon namin. Wala na akong pambayad para sa huling semestre. Ang sakit sa kanyang mga mata, ang bigat ng kanyang pagsuko, ay tumagos sa aking puso. Isang semestre na lang. Isang semestre na lang at matutupad na niya ang pangarap niyang maging abogado. Walang pag-aalinlangan, binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang sobre. Sa loob niyon ay ang perang ilang taon kong pinag-ipunan. Ang perang pambayad ko sana sa huling semestre ko sa architecture. Heto, sabi ko, inaabot sa kanya ang sobre. Gamitin mo to, bayaran mo ang matrikula mo, magtapos ka. Tinitigan niya ang sobre, pagkatapos ay ako. Hindi ko matatanggap yan, Thea. Paano ka? Ako? Makakapaghintay ang pangarap ko. Sagot ko na may ngiti. Pero ang pangarap ng nanay mo, na makita kang maging abogado, hindi na makakapaghintay. Mas kailangan mo to ngayon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang tanggapin niya ang sobre. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Habang buhay ko po itong tatanawing utang na loob, Thea, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pangako, babayaran ko ito. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Mas matigas. Oras na para bayaran ang utang na yon, Ma'am Althea. Sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi lang ito kaso. Isa itong pagbabayad ng utang at sisiguraduhin kong magbabayad sila sa ginawa nila sa inyo. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo sa aking kaluluwang puno ng sugat. Sa wakas, mayroon na akong tunay na kakampi. Isang sandatang mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Ang batas. Ano ang unang hakbang? Tanong ko. Kailangan natin ng ebidensya. Seryoso niyang sabi. Isang bagay na magpapatunay na may masama silang intensyon. Isang pag-amin kahit isang salita lang na magmumula mismo sa bibig nila. Ngunit bago pa kami makapagpatuloy sa aming plano, may sinabing nagpalamig sa dugo ko. Kailangan nating magmadali, sabi ni Leandro. Ang kanyang mukha ay biglang bumakas ng pag-aalala. May impormasyon akong nakuha mula sa isang source sa kumpanya. Papunta rito si Rafael, bukas. At may dala siyang mga dokumento na kailangan niyang papirmahan sa'yo. Paul. Isang gabi. Iyon lang ang meron ako para maghanda para sa pagdating ng demonyo. Pagkaalis ni Leandro at Tomas, ang maliit na kubo ay tila mas lalong sumikip. Pinupuno ng bigat ng aking pangamba. Iniwan nila sa akin ang isang bagay na kasing liit ng aking hinlalaki, ngunit kasing bigat ng buong mundo ang responsibilidad na dala. Isang maliit at itim na digital recorder. Ang aking magiging sandata. Ang aking posibleng katapusan. Isang pagkakataon lang, Ma'am Althea. Habilin ni Leandro. Kailangan nating makuha ang kanyang boses. Isang pag-amin. Kahit anong salita na magpapatunay na may ginawa siyang masama. Itago mo yan sa lugar na hindi niya makikita pero sapat na malapit para marinig ang lahat. Ang buong gabi ay ginugol ko sa pag-iisip at pagpapraktis. Saan ko ito itatago? Sa ilalim ng unan? Masyadong halata. Sa tupi ng aking damit? Baka mahulog. Ang bawat sulok ng kubo ay tila sumisigaw ng panganib. Sa huli, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Sa ilalim ng papag, sa isang maliit na siwang sa pagitan ng dalawang tabla ng sahig, doon ko isiniksik ang recorder. Mula doon, malinaw na maririnig ang anumang pag-uusap sa loob ng kwarto. Ngunit halos imposible itong makita.
Pinindot ko ang maliit na butones sa gilid nito. Isang maliit na pulang ilaw ang kumislap ng isang beses at agad na namatay. Gumagana na ito. Nagsimula akong magsalita, bumubulong ng mga alaala, ng mga pangarap, ng pangalan ni Miguel. Sinubukan kong pakinggan ang recording. Malinaw. Malinaw na malinaw ang bawat salita, bawat paghikbi, bawat pagngangalit ng aking mga ngipin. Handa na ako. O iyon ang sinasabi ko sa aking sarili. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Bawat ugong ng hangin ay inaakala kong ugong ng sasakyan. Bawat anino ay inaakala kong siya na. Habang papalapit ang tanghali, isang pamilyar na tunog ang unti-unting lumakas mula sa malayo. Ang tunog ng mamahaling makina ng kanyang sasakyan. Huminto ito sa labas. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng 2 pinto. 2 sila. Ang susi ay pumasok sa kandado. Isang marahas na pagpihit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael at kasunod niya si Maribel. Si Rafael ay nakasuot ng mamahaling suit na tila isang insulto sa karumihan ng aking kinalalagyan. Si Maribel naman ay nakasuot ng isang puting bestida na parang isang anghel. Isang anghel na may sungay at buntot. "Kamusta ka na, mahal?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Ang kanyang mga labi ay malamig at lasang kasinungalingan. "Nag-aalala na kami sa iyo, ate." Segunda ni Maribel, hinahaplos ang aking buhok. Ang kanyang haplos ay may dalang kuryenteng nakakakilabot. Hindi ako nagsalita. Tumingin lang ako sa kanila, gamit ang mga matang sinanay kong maging blangko at walang buhay. "May dala akong pagkain," sabi ni Rafael. Inilapag ang isang bag ng isang sikat na fast food chain sa mesa. Pagkain na hindi ko malulunok. At may dala rin akong mga papeles. Isang formality lang, para maasikaso ko ang mga ari-arian habang nagpapagaling ka. Ngunit bago pa niya mailabas ang mga dokumento, biglang nagsalita si Maribel. Ang kanyang boses, na kanina'y malambing, ay biglang nagkaroon ng talim. "Raf, can we just get this over with? Ang baho dito. At saka, we need to talk about the condo." Kumunot ang noo ni Rafael. "Bel, not now." "No, Day, now?" Git ni Maribel, hindi na alintana ang aking presensya. "That condo is too small. At yung kotse na binigay mo, luma na. After all I've done, ito lang ang makukuha ko?" Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito na ang hinihintay ko. "Just be patient, Belle," inis na sagot ni Rafael. "Once she signs those papers, makukuha na natin ang lahat. Konting tiis na lang." "Lagi na lang konting tiis," sigaw ni Maribel. "Habang ikaw, nagpapakasarap ka. Ako, tagalinis ng bahay mo, tagapag-alaga ng anak niya. I deserve more." Isang malutong na tawa ang kumawala kay Rafael, isang tawang puno ng pang-aalipusta. "Deserve? Laman lang naman ng utak mo pera." "Huwag kang mag-alala, hindi kita tatakbuhan. You'll get your share. Pero sa ngayon, tumahimik ka muna at hayaan mo akong tapusin to." Ang kanilang mga salita, ang kanilang lason, ay dahan-dahang pumapasok sa maliit na recorder sa ilalim ng sahig. Habang sila'y nag-aaway, ang aking mga daliri ay walang malay na gumapang patungo sa paa ng papag. Hinahaplos ang mga letrang inukit ko doon. Miguel. Para sa kanya. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagtatalo, tila nanalo ang pagtitimpi ni Rafael. Hinarap niya muli ako. Ang kanyang mukha ay nagbalik sa pagiging isang maamong tupa. Inilabas niya ang isang folder na puno ng mga dokumento at isang ballpen.
Heto na, mahal, sabi niya. Inilalagay ang mga papel sa aking kandungan. Pirama ka lang dito, at dito, at dito, para sa kinabukasan natin. Para sa kinabukasan ni Miguel. Nakatitig ako sa mga dokumento. Isang special power of attorney. Isang deed of sale. Ang aking kamatayan na nakasulat sa legal na papel. Dahan-dahan kong inabot ang ballpen. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Isang panginginig na hindi ko kailangang pekein. Ang bigat ng ballpen sa aking kamay ay parang bigat ng isang baril na nakatutok sa sarili kong sentido. Isang pirma. Isang pirma lang ang katapat ng tuluyang pagkawala ng lahat ng pinaghirapan ko, ng lahat ng isinakripisyo ko. Isang pirma para tuluyan nang ibigay ang korona sa reyna ng ahas. Tumingin ako kay Rafael, pagkatapos ay kay Maribel. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa dulo ng ballpen, naghihintay na parang mga buitreng sabik na sabik ng tukain ang isang bangkay. Dahan-dahan, itinaas ko ang aking kamay. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang aking buong braso ay nagsimulang mangatal. Ngunit hindi ito pagkukunwari. Ito ay ang pisikal na manifestasyon ng digmaan sa loob ng aking kaluluwa. Isang parte sa akin ay sumisigaw na ibagsak ang ballpen at isampal sa kanilang mga mukha ang katotohanan. Ngunit ang mas matalinong parte sa akin, ang inang gustong mabuhay para sa kanyang anak, ay nagsasabing kailangan kong maging mahina. Kailangan kong maging baliw. Nang ang dulo ng ballpen ay ilang pulgada na lang ang layo sa papel, isang malakas na hikbi ang kumawala sa aking lalamunan. Binitiwan ko ang ballpen na tila ito'y nag-aapoy. Sumabog ito sa sahig na kahoy. Itinulak ko ang folder ng mga dokumento. At ang mga papel ay nagkalat na parang mga puting ibong na wala ng direksyon. Hindi! Sigaw ko, isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng aking baga. Hindi! Hindi ko kaya. Ayoko! Sinabunutan ko ang sarili kong buhok. Ipinukpok ko ang aking mga kamao sa walang silbing mga hita. Ang aking katawan ay umalog sa isang marahas at hindi makontrol na paraan. Ang aking mga mata ng lalaki nakatitig sa kawalan na parang may nakikitang mga multo. Naging isang perpektong aktres ako sa entablado ng aking sariling trahedya. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Ang pag-asam ay napalitan ng pagkainis. Ang pagkainis ay naging galit. Ano ba, Althea? Just sign the damn papers! Baliw! Baliw na ako. Hagulgol ko, habang pinagsusuntok ang aking dibdib. Parang awa nyo na. Iwan nyo na ako. This is useless, narinig kong sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Sinasayang lang natin ang oras natin dito, Raf. She's completely lost it. Hinila ni Rafael ang kanyang buhok sa frustrasyon. Fine! Sigaw niya. Magmatino ka dyan. Babalikan kita kapag nasa tamang pag-iisip ka na. Tumalikod sila. Mabilis na lumabas. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto at ang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng susi. At pagkatapos, ang ugong ng kanilang papalayong galit. Nang maramdaman kong ligtas na ako, dahan-dahan kong itinigil ang panginginig. Ang aking katawan ay basang-basa ng pawis. Ang aking lalamunan ay tuyo at masakit. Gumapang ako sa sahig, pinulot ang maliit na recorder at itinago ito sa isang ligtas na lugar. Tagumpay. Ngunit isang tagumpay na lasang apdo. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi, muling dumating si Tomas kasama si Nanay Iska. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang ngiti. Ma'am? Sabi ni Tomas. Ang kanyang boses ay mababa at malungkot. May iniabot siya sa akin. Isang luma at mumurahing cellphone. Kaarawan po ni Sir Miguel kahapon. Nagpabili po si Sir Rafael ng lechon. Nakita ko po sila sa hardin. Pasensya na po, ma'am.
Itinuro niya sa akin kung paano buksan ang video. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang screen. Ang video ay magalaw at malabo. Ngunit sapat na para wasakin muli ang aking puso. Naroon ang aking anak, nakasuot ng isang maliit na polo shirt. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Masaya siya. Tumatawa habang hinahabol ang mga lobo. At sa likod niya, sa isang mesang puno ng pagkain at mga regalo, nakaupo si Maribel, nakangiti na parang siya ang reyna ng mundo. May isang eksena kung saan lumapit si Miguel kay Maribel. "Mommy, look," sabi niya. Ipinapakita ang isang bagong laruan. "Mommy." Ang salitang iyon ay isang karayom na tumusok ng direkta sa aking puso. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huli. Isang cake na may 6 na kandila ang inilabas. Habang kinakantahan siya ng happy birthday, ang mga mata ni Miguel ay naglilibot, tila may hinahanap. Isang sandali ng pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. Hinahanap niya ako. Kahit papaano, sa gitna ng lahat ng kasinungalingan, hinahanap pa rin niya ang kanyang tunay na ina. Ngunit pagkatapos niyang hipan ang mga kandila, lumapit sa kanya si Lorna. Narinig ko ang tanong niya, malinaw sa kabila ng ingay. "What did you wish for, Apo?" Tumingin si Miguel kay Maribel pagkatapos ay sa camera na parang nakatingin siya ng diretso sa akin. Ang kanyang munting boses ay puno ng isang kalungkutang hindi dapat maranasan ng isang 6 na taong gulang. I wished my old mommy would just disappear forever. So Mommy Maribel won't be sad anymore. Ang cellphone ay dumulas mula sa aking mga kamay at bumagsak sa sahig na kahoy. Ngunit hindi ko ito pinansin. Ang aking mundo ay muling gumuho. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang marahas na pagsabog. Ito ay isang tahimik na pagguho, kung saan ang lahat ng kulay ay naging abo, at ang lahat ng tunog ay naging isang walang katapusang ugong. Hinawakan ni Nanay Iska ang aking balikat. Naramdaman ko ang pagyugyog niya, ang pagtawag niya sa aking pangalan. Ngunit hindi ko siya marinig. Ang tanging naririnig ko ay ang hiling ng aking anak. Ang hiling na ako'y maglaho. Tumingin ako sa aking mga kamay, sa mga kalyo na nagsisimulang mabuo mula sa aking gabi-gabing pagsasanay. Tumingin ako sa aking mga binti, na unti-unti nang nagkakaroon ng lakas. Para saan pa ang lahat ng ito? Ang paghihirap, ang pagtitiis, ang paglaban. Para saan pa kung ang mismong dahilan ng aking paglaban ay siya na ring humihiling ng aking katapusan? Isang malamig at madilim na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa akin. Mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas ng kubo. Sa sandaling iyon, sumuko ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang apoy sa loob ko ay nagsimulang mamatay. Lumipas ang mga araw na ako'y isang buhay na patay. Ang pagkain na iniiwan ni Nanay Iska ay nananatiling malamig at hindi nagagalaw. Ang gabi ay dumadaan na hindi ko namamalayan. Ang aking ritual ng pag-ensayo ay naputol. Para saan pa? Ang katawan ko'y maaaring gumagaling, ngunit ang aking kaluluwa ay tuluyan nang naging baldado. Ang hiling ng aking anak ang naging hatol sa aking pagkatao. Isang gabi, umupo si Nanay Iska sa isang maliit na bangkito sa aking harapan. Hindi siya nagsalita ng matagal. Hinayaan niya lang na balutin kami ng katahimikan. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang isang malaking bato. Nang mamatay ang asawa ko, panimula niya, "Ayoko na ring mabuhay. Ang bawat paggising ay isang parusa. Ang bawat paghinga ay walang kabuluhan." Tumingin siya sa akin.
Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaibuturan ng aking pagdurusa. Pero isang araw, nakita ko ang aking apo na umiiyak dahil tinutukso siya sa eskwela na wala siyang tatay. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Hindi na tungkol sa akin ang laban. Tungkol na ito sa kanya. Humiling ako. Pero ako ang gusto niyang mawala, nanay. Ako, ang mga salita ay parang mga bubog sa aking lalamunan. Ang bata ay parang isang malinis na papel. Sabi niya, kung ano ang isulat mo, iyon ang mababasa niya. Hindi siya ang nagsulat ng mga salitang iyon, Althea. Ang mga kamay ni Maribel at Rafael ang may hawak ng panulat. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatanaw sa madilim na kagubatan. Mayroon akong hindi pa nasasabi sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinatago dahil akala ko'y wala itong kabuluhan. Humarap siya sa akin. Ang biyenan mo, si Doña Elena. Bago siya pumanaw, may isang gabing nakita ko siyang may kausap dito sa labas, malapit sa kalsada. Isang mamahaling kotse ang huminto. Bumaba ang isang seryosong binatang lalaki, nakasuot ng barong. May inabot siyang isang makapal na sobre sa matanda. Pagkatapos, mabilis din itong umalis. Hindi ako kumibo, ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang maliit na batong ibinagsak sa isang napakatahimik na lawa, lumilikha ng maliliit na alon sa aking manhid na isipan. Ang biyenan ko, si Doña Elena, ay halos hindi na lumalabas ng kanyang silid noon. Hindi ko pinansin noon, pagpapatuloy ni Nanay Iska. Ngunit nang dumating dito ang abogado mo, namukhaan ko siya. Siya ang binatang iyon. Leandro. Ang mga salita ni Nanay Iska ay naghatid sa akin pabalik sa isang hapong hindi ko malilimutan. Ilang linggo bago ang aksidente. Nasa hardin ako, tinutulungan si Miguel sa kanyang pagguhit. Nang marinig ko ang pag-ubo mula sa bintana ng silid ni Doña Elena. Pumasok ako para tingnan siya. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, nakatanaw sa aming dalawa ni Miguel. Ang kanyang mga mata, na karaniway malungkot at pagod, ay may kakaibang kislap. Althea, tawag niya sa akin. Halika! Lumapit ako, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay maninipis at malamig, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. Nakikita ko ang lahat. Anya, ang kanyang boses ay mahina. Ang iyong mga sakripisyo. Ang iyong pagtitiis. Ang aking mga anak, sila'y mga De La Vega. Ang dugo nila ay mas makapal kaysa sa utang na loob. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung ano ang dapat isagot. Isa kang mabuting ina, Althea. Dugtong niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel na masayang naglalaro. Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko. Huwag mo sanang kalimutan ang halaga mo. Iyon lang. Ngunit ang mga salitang iyon, ang sandaling iyon ng tapat na pag-amin, ay sapat na. Nabalik ako sa kasalukuyan. Si Doña Elena at si Leandro. Nagkita sila? Para saan? Ang mga piraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa aking isipan. Ang pag-aalala sa boses ni Doña Elena, ang pagbisita ni Leandro, ang isang makapal na sobre, isang testamento, isang huling habilin. Biglang bumalik ang lakas sa aking mga braso. Itinulak ko ang aking sarili, umupo ng tuwid sa aking wheelchair. Isang bagong apoy, mas mainit at mas mapanganib, ang biglang nagliyab sa aking dibdib. Ang apoy na ito ay hindi na lang nagmumula sa pagmamahal ng isang ina. Ito ay nagmumula sa utang na loob, sa hustisya, at sa huling kahilingan ng isang taong nakakita sa aking tunay na halaga. Nanay, sabi ko, ang aking boses
ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. Kailangan kong makausap si Tomas. Kailangan kong makausap si Leandro. Ngayon din. Hindi na ito laban para lang sa akin at kay Miguel. Laban na ito para sa aming tatlo. Ang gabi ay muling naging aming kakampi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito balot ng kawalan ng pag-asa, kundi ng isang kumpas ng paghihimagsik. Ang maliit na ilawan na dala ni Nanay Iska ang nagsilbing aming tanglaw. Ang liwanag nito'y lumilikha ng mahahabang anino sa dingding na tila mga general na nagpaplano ng isang digmaan. Mabilis na dumating si Tomas kasama si Leandro. Nang makapasok sila sa kubo, walang paligoy-ligoy kung isinalaysay ang kwento ni Nanay Iska. Ang lihim na pagtatagpo ni Doña Elena at ni Leandro. Habang ako'y nagsasalita, isang kakaibang katahimikan ang bumalot kay Leandro. Hindi siya nagulat. Tila isang bagay na matagal na niyang dinadala ang nabigyan ng liwanag. Nang ako'y matapos, tumango siya ng marahan. Totoo po ang sinabi ni Nanay Iska, Ma'am Althea, pag-amin niya, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. Ilang linggo bago ang aksidente, ipinatawag ako ni Doña Elena. Alam niya. Ramdam niya na may mali sa kilos ni Sir Rafael at ni Maribel. Alam niya na ang kumpanya ay nalulugi dahil sa masamang pamamalakad ng sarili niyang anak. Huminga siya ng malalim. Gumawa siya ng bagong testamento. Isang holographic will, isinulat ng sarili niyang kamay. Nakasaad doon na ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, ang mga lupain sa Batangas, ang kanyang mga alahas, at ang majority shares ng De La Vega Corporation ay mapupunta sa iisang tao lamang, kay Miguel. At ikaw, Ma'am Althea, ang itinalaga niyang nag-iisang trustee hanggang sa umabot si Miguel sa tamang edad. Ang bawat salita niya ay isang malakas na pagyanig sa pundasyon ng kasinungalingan na itinayo ni Rafael. Ang biyenan ko, pinrotektahan niya kami. Hanggang sa kanyang huling hininga, ipinaglaban niya kami. Nasaan ang testamentong iyon? Tanong ko. Nasa akin po. Itinago ko sa isang safety deposit box sa bangko. Sagot ni Leandro. Ngunit may problema. Ang testamentong iyon ay malakas. Pero mas malakas pa rin ang kontrol ni Rafael sa lahat ng papeles sa ngayon. Kailangan natin ng isang bagay na tuluyan siyang magigiba. Isang bagay na hindi niya matatakasan. Ang recording na nakuha mo ay patunay ng kanilang masamang intensyon sa pera. Pero kailangan nating patunayan ang pinakamalaking krimen, ang tangkang pagpatay sa'yo. Dito ako nagsalita. Ang boses ko ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay matatag at malamig na parang bakal. Kung pera ang kahinaan niya, gamitin natin ang pera para painin siya. Nagkatinginan kami ni Leandro. Isang pag-unawa ang dumaloy sa pagitan naming dalawa. Ang abogado at ang kanyang kliyente. Ang may utang na loob at ang pinagkakautangan. Ngayon, kami ay magkaparehong utak na lumilikha ng isang bitag. Isang malaking deal, sabi ko. Isang bagay na hindi niya kayang hindian. Isang foreign investor, dugtong ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa ideya. Isang Japanese investor, si Mr. Nakamura. Kilala sila sa pagiging tradisyonal. Gusto nilang makita na matatag ang pamilya ng kanilang magiging business partner. At hihilingin ng investor na iyon na makita ang pirma ng parehong mag-asawa. Pagtatapos ko sa plano. Hihilingin niyang pirmahan ang papeles sa harap niya mismo. Eksakto, sabi ni Leandro. Gagawa ako ng mga peking dokumento. Si Tomas ang magsisilbing aking source sa loob ng kumpanya.
Raang magli-leak ng balita kay Rafael na may isang malaking investor na interesado. Pero nag-aalangan dahil sa kalagayan ng kanyang asawa. Ang plano ay simple, ngunit mapanganib. Nilalaro namin ang kasakiman ni Rafael laban sa kanya. Ang kailangan lang naming gawin ay ihasik ang binhi ng balita at hintayin kainin niya ang pain. Bago umalis, ibinigay sa akin ni Leandro ang recorder na may bago ng baterya. Sa pagkakataong ito, ma'am, kailangan nating makuha ang lahat. Ang pag-amin tungkol sa preno ng kotse. Iyon ang magiging huling pako sa kanyang kabaong. Kinabukasan, nagsimula na ang laro. Nagpadala ng isang text si Tomas sa isa sa mga katiwala ni Rafael sa opisina. Isang text na sinadya niyang maling na ipadala na nagbabanggit tungkol sa Japanese investor. 2 araw kaming naghintay. 2 araw ng nakakabinging katahimikan. At sa 3 araw, sa gitna ng gabi, biglang tumunog ang telepono ni Tomas. Isang text message mula sa kanyang source sa opisina. Ipinakita niya sa amin ang screen. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na para magpatayo ng lahat ng balahibo sa aming mga katawan. Galit na galit si Sir. Narinig kong kausap niya si Ma'am Maribel. Sabi niya, kailangan kong bumalik sa bundok na yon. Kailangan kong makuha ang pirma ng babaeng yon. Kahit anong mangyari. Ang pain ay inilatag na. At ang halimaw ay papalapit na. Ang pagdating niya ay inihudyat ng marahas na paghinto ng sasakyanan sa labas. Ang mga gulong nito'y kumaskas sa tuyong lupa na parang isang galit na hayop. Hindi na siya kumatok. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Ang pagtama nito sa dingding ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Rafael, mag-isa. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kombinasyon ng desperasyon at galit. Wala na ang maskara ng mapagmahal na asawa. Ang kaharap ko ngayon ay ang tunay na siya. Isang halimaw na nasukol. Tapusin na natin to, Althea, sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang at walang pasensya. Inihagis niya ang isang pamilyar na folder sa ibabaw ng aking kandungan. Ang mga dokumento ng kamatayan ko. Pirmahan mo na yan, ngayon na. Hindi ako kumilos, tinitigan ko lang siya. Ang aking mukha ay isang blankong canvas. Ang aking mga mata ay salamin ng isang sirang kaluluwa. Sa ilalim ng papag, ang maliit na recorder ay tahimik na nakikinig. Isang pusong digital na naghihintay sa tamang tibok. Ano? Bingi ka ba? Sigaw niya. Lumalapit sa akin. Isang Japanese investor ang naghihintay. Milyon-milyon ang nakataya dito. Ang kailangan ko lang ay ang walang kwenta mong pirma. Dahan-dahan kong iniling ang aking ulo. Ayoko, bulong ko. Natatakot ako. Huwag ka nang umarte, anggil niya. Alam kong may kausap ka. Akala mo ba tanga ako? Sino ang anong pumupunta dito? Sino? Ito na ang pagkakataon ko. Ang simula ng aking pag-atake na nakabalat kayo bilang kahinaan. Wala. Hikbi ko. Si Mama Elena lang. Lagi ko siyang napapanaginip. Sabi niya huwag mong pababayaan ang pamilya. Rafael? Pamilya pa ba tayo? Ang pagbanggit ko sa kanyang ina ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Natigilan siya. Huwag mong isali dito si Mama. Pero naaalala ko ang sabi niya. Pagpapatuloy ko, ang aking boses ay nanginginig, ngunit may layunin. Naaalala ko ang lahat. Naaalala ko ang mga pangarap natin. Simple lang noon, di ba? Bago ang lahat ng ito.
bago ang aksident. Aksidente! Aksidente lang yon. Mabilis niyang sagot. Kasalanan ko ba? Tanong ko. Ang aking mga matay puno ng pekeng luha. Siguro kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang ako nagmaneho noon, kung naging mas mabuti lang akong asawa, baka hindi nangyari ang aksidente. Baka buo pa tayo. Ang aking mga salita ang naging susi sa pagbukas ng kanyang kahon ng kayabangan. Isang mapanlibak na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Kasalanan mo? Anya, na parang hindi makapaniwala sa aking katangahan. Althea, kahit kailan, ang hina mo talaga. Ang tingin mo sa sarili mo, napaka-importante pero ang totoo, isa ka lang piyesa sa laro ko. Lumuhod siya sa aking harapan, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy alak at tagumpay. Hindi mo kasalanan. Bulong niya, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Dahil wala kang kontrol. Ako. Ako ang may kontrol sa lahat. Mula sa pagbagsak ng kumpanya hanggang sa pagpaplano ng bawat hakbang. Ako ang gumawa ng paraan para sa lahat. Ang puso ko'y bumibilis, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki, ay walang aksidente, Althea. Ang kanyang pag-amin ay tila isang kulog na yumanig sa buong kubo. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Bawat hibla ng preno ng kotseng iyon, pagpapatuloy niya, dinuduro ang aking dibdib. Bawat tornilyo, bawat patak ng brake fluid. Sinadya kong sirain. Plano ko ang lahat, dahil isa kang pabigat. Isang batong nakatali sa aking leeg na kailangan ko ng putulin. Sa wakas. Ang huling pako. Ang hatol na siya mismo ang lumagda. Sa isang iglap, ang lahat sa akin ay nagbago. Ang takot sa aking mga mata ay napalitan ng isang malamig na apoy. Ang panginginig ng aking katawan ay huminto. Ang aking mga labi na kanina'y nakaawang sa pagkagulat ay nagsara sa isang tuwid at matigas na linya. Dahan-dahan, itinuwid ko ang aking likod sa wheelchair. Salamat, Rafael, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na basag o mahina. Ito ay malinaw, matatag, at nakakakilabot sa lamig. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Anong? Sinabi mo, walang aksidente. Pag-uulit ko, dahan-dahan at malinaw, na parang isang hukom na nagbabasa ng hatol. Sinabi mo, bawat hibla ng preno, sinadya mong sirain, dahil isa akong pabigat. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng isang dahan-dahang pagkamulat sa isang napakalaking pagkakamali. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot sa silid. Naghahanap ng isang bagay na hindi niya makita. Anong ginawa mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isa ng pabulong na puno ng takot. Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako. Isang ngiting hindi niya pa kailanman nakita sa akin. Isang ngiti ng isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang trono. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hayop ka! Sigaw niya. Ang kanyang mukha'y nag-iba sa isang maskara ng purong galit. Nilinlang mo ako! Tumayo siya at sumugod sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, handang sakalin ang katotohanang bigla na lang sumampal sa kanya. Hindi ka makakaalis dito ng buhay. Pababa, ang mga kamay ni Rafael ay parang mga bakal na humigpit sa aking leeg. Ang hangin ay biglang naging isang luho na hindi ko maabot. Ang aking mga baga ay sumisigaw, naghahanap
ng hininga. Ang mga gilid ng aking paningin ay nagsimulang magdilim. Ngunit sa gitna ng papalapit na kamatayan, walang takot. Tanging isang malamig na determinasyon. Bago tuluyang magdilim ang lahat, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong kubo. Ang pinto sa likuran na laging nakakandado ay bumukas ng may malakas na puwersa. Dalawang anino, matipuno at nakauniforme, ang mabilis na pumasok. Sinundan sila ni Leandro. "Bitawan mo siya, De La Vega!" Sigaw ng isang pulis. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Binitiwan ako ni Rafael na parang isang mainit na baga. Napahiga ako sa aking wheelchair, humahabol sa bawat hibla ng hangin. Ang aking lalamunan ay parang pinupunit. "Pan?" Bulong ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang tinitingnan ng mga pulis. "Nakahintay lang kami sa labas," sagot ni Leandro. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. "Hinihintay namin ang hudyat." Itinuro niya ang maliit na panic button na nakasabit sa aking leeg, na nakatago sa ilalim ng aking damit. "At ang bawat salita mo, mula sa iyong pag-amin hanggang sa iyong pagbabanta, ay narinig naming lahat. Leave." Ang pag-asa ay tuluyang naglaho sa mukha ni Rafael. Napalitan ito ng purong takot. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Ang dalawang pulis ay mabilis na kumilos. Isang klik. At ang mga kamay na kanina lang ay nakasakal sa akin ay nakaposas na sa kanyang likuran. "Rafael De La Vega," deklara ng pulis. "Inaaresto ka namin sa salang attempted murder at grave threats." Habang hinihila siya palabas, ang aming mga mata ay nagtama sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Galit, pagkalito, at ang masakit na katotohanan ng kanyang pagkatalo. Sa aking mga mata, sana'y nakita niya ang imahe ng babaeng minsan niyang minahal, ang babaeng kanyang sinira, at ang babaeng tuluyang dudurog sa kanya sa papalapit. Ang korte ay parang isang malaking teatro. Ang bawat upuan ay puno. Ang hangin ay makapal sa tesyon. Sa isang panig, naroon si Rafael, nakasuot ng orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang mukha'y kusot. Sa tabi niya si Maribel, nakaharap din ang kasong conspiracy. Sa kabilang panig, naroon ako, nakaupo sa aking wheelchair, sa gitna ng entablado. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang sirko. Ang abogado ni Rafael ay magaling. Ipinipinta niya ako bilang isang babaeng hindi matatag ang pag-iisip, isang asawang naghihiganti dahil sa selos. Ang bawat ebidensya ni Leandro ay kanilang pinupuna. Ang recording, sabi ng abogado ni Rafael, ay maaaring inedit. At sino ang magpapatunay na boses nga ng kliyente ko iyon? Dito na tumayo si Leandro. Kalmado, may kumpiyansa. "Your Honor," sabi niya, "meron po kaming huling testigo. Isang testigong magpapatunay sa lahat." Ang lahat ng mata ay napunta sa akin. Nagkatinginan kami ni Leandro. Isang tango. Ito na ang sandali. Ang testigo po namin, pagpapatuloy ni Leandro, ang kanyang boses ay malinaw at malakas, ay si Althea Veridiana Monteclaro. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. "Pero, lumpo siya," narinig kong sabi ng isang tao. Binaliwala ito ni Leandro. Tumingin siya sa akin. "Ma'am Althea?" tanong niya. "Maaari mo bang isalaysay sa korte ang tunay na nangyari?" Ang lahat ay naghihintay na ako'y magsalita. Ngunit hindi iyon ang plano. Dahan-dahan, inilagay ko ang aking mga kamay sa armrest ng wheelchair. Ginamit ko ang lahat ng lakas na inipon ko sa loob ng maraming buwan ng pag-eensayo sa dilim. Ang bawat kalamnan sa aking mga braso ay umigting. Ang bawat hibla ng lakas sa aking mga binti ay sumigaw.
At sa harap ng daan-daang pares ng mga matang hindi makapaniwala, dahan-dahan, akong tumayo. Isang malakas na pagaspas ng hininga ang sabay-sabay na kumawala mula sa mga tao sa korte. Ang mga kamera ng media ay nag-flash na parang kidlat. Ang panga ni Rafael ay tila bumagsak sa sahig. Ang mukha ni Maribel ay naging kasing puti ng kanyang bestida. Tumayo ako ng tuwid. Nanginginig, ngunit matatag. Ang bawat sandali ng pagtayo ko ay isang sampal sa kanilang kasinungalingan. Ang bawat segundo ay isang patunay ng aking lakas. Lumakad ako. Isang hakbang. 2, 3. Hanggang sa makarating ako sa witness stand. Hindi ako umupo. Nanatili akong nakatayo, nakatingin ng diretso sa hukom. Pagkatapos, ay sa mga taong sumira sa akin. Ang pangalan ko ay Althea Veridiana Monteclaro. Sabi ko, ang aking boses ay hindi na boses ng isang biktima, kundi boses ng isang nakaligtas. At ito, ang aking kwento. Ang hatol ay mabilis at walang awa, tulad ng isang kidlat na tumama pagkatapos ng isang mahabang kulog. Guilty. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa buong korte. Isang musika sa aking pandinig. Si Rafael ay sinentensiyahan ng mahabang taon ng pagkakakulong para sa attempted murder at falsification of public documents. Si Maribel, bagamat nakaiwas sa attempted murder, ay napatunayang kasabwat sa pandaraya at nahatulan din. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit alam kong ang pinakamabigat kong laban ay hindi pa nagsisimula. Sa labas ng korte, sinalubong ako ng mga flash ng kamera at sandamakmak na mikropono. Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa isang maliit na figura na nakatayo sa tabi ni Tomas sa dulo ng pasilyo. Si Miguel. Nakatayo siya roon, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa pantalon ni Tomas. Ang kanyang mga mata, ang mga matang minana niya sa akin, ay nakatitig sa akin ng may pagkalito at takot. Para sa kanya, ang huling imahe niya sa akin ay isang babaeng lumpo at baliw. Ngayon, nakikita niya akong nakatayo, napapalibutan ng mga tao, isang estranghero sa kanyang sariling ina. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa paglalakad ko patungo sa witness stand. Nang ako'y nasa harap na niya, lumuhod ako para magpantay ang aming mga mata. Miguel, anak. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa araw na iyon. Umatras siya ng isang hakbang, nagtago sa likod ni Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. You're not my mommy, bulong niya. My mommy is sick. Tita Lorna said you're a bad person. Ang bawat salita niya ay isang maliit na karayom na tumutusok sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpatinag. Alam kong hindi siya ang nagsasalita. Ito ang lason na iniwan ng mga taong nanakit sa amin. Hindi ako nagsalita. Sa halip, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay at sinimulan kong kantahin ang isang himig. Isang himig na ako lang ang kumakanta sa kanya gabi-gabi bago siya matulog, ang aming maliit na lihim. Isang simpleng oyayi na isinulat ko para lang sa kanya. Tahan na, munting bituin. Sa dilim ay magniningning. Yung sa unang nota pa lang, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng pagkilala. Ang pagkalito ay naging isang dahan-dahang pag-alala. Ang buwan ay iyong unan, mga ulap ang iyong higaan. Isang butil ng luha ang gumulong sa kanyang maliit na pisngi. Binitiwan niya ang pagkakahawak kay Tomas. Humakbang siya palapit sa akin. 1, 2. Matulog ng mahimbing, anghel ko aking giliw,
Nang matapos ako, ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang idinampi sa aking pisngi na parang tinitiyak kung totoo nga ako. "Mommy?" tanong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-asa. "Ako to, anak," sagot ko, ang aking mga luha ay malaya ng dumadaloy. "Nandito na si Mommy, hindi na kita iiwan." Ang mga bisig na matagal kong pinangarap mayakap ay bumalot sa aking leeg. Isinubsob niya ang kanyang muka sa aking balikat at humagulgol ng malakas. Isang hagulgol ng kalituhan, ng sakit, at ng pangungulila. Niyakap ko siya ng mahigpit, na parang sa higpit ng yakap na iyon ay mabubura ko ang lahat ng kasamaang idinulot sa kanya. "I'm sorry, Mommy," sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "I'm sorry, I thought..." "Shh," sabi ko, hinahaplos ang kanyang likod. "Wala kang kasalanan, anak. Walang-wala. Mahal na mahal ka ni Mommy." Ang daan patungo sa paghilom ay magiging mahaba. May mga peklat sa kanyang puso na kailangan naming gamutin ng may pasensya at pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, habang magkayakap kami sa gitna ng magulong pasilyo, alam kong ito na ang tunay na tagumpay. Ang hustisya sa korte ay para sa akin. Ngunit ang muling pagsasamang ito, ang pagbabalik ng aking anak, ito ay para sa aming dalawa. Ito ang simula ng aming bagong buhay. 3 taon. 3 taon na ang lumipas. Ang hangin sa Benguet ay may dalang amoy ng mga puno ng pino at sariwang lupa. Isang pabangong matagal kong kinalimutan. Dito, sa lupang minana ko pa sa aking mga magulang, itinayo kong muli ang aking buhay. Hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi mula sa matibay na pundasyon ng aking pagkatao. Ang bahay na idinisenyo ko ay hindi isang mansyon na puno ng lamig at pagkukunwari, kundi isang tahanan na puno ng liwanag, init, at halakhak ng isang bata. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aming beranda at pinagmamasdan ang hamog na dahan-dahang gumagapang paakyat sa mga bundok, isang sulat ang dumating. Galing sa Bureau of Corrections. Nanginginig pa rin ang sulat kamay, ngunit pamilyar. Galing kay Rafael, binuksan ko ito. Ang papel ay puno ng mga salita ng pagsisisi, ng paghingi ng tawad, ng mga pangakong nagbago na siya. Binasa ko ang bawat salita, ngunit wala akong naramdamang galit o saya. Tanging isang mapayapang kawalan. Ang mga salitang iyon ay para sa babaeng matagal nang namatay sa loob ng isang madilim na kubo. Tumayo ako, lumapit sa aming maliit na kalan na may nagbabagang uling at dahan-dahang inihulog ang sulat sa apoy. Pinanood ko itong maging abo. Ang mga salita ng kanyang nakaraan ay natupok at naging hangin. Para sa akin, ang pagsunog sa sulat ay hindi paghihiganti. Ito ay paglaya. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa aking sarili. Para tuluyan ko nang maputol ang huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa kanya. "Mommy, look!" Napalingon ako. Mula sa hardin, tumatakbong papalapit sa akin si Miguel, ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula dahil sa malamig na hangin. Sa kanyang kamay ay isang maliit na bulaklak ng mirasol na siya mismo ang nagtanim. "It finally opened," masaya niyang sabi. Inaabot sa akin ang bulaklak. Kinuha ko ito at inilagay sa aking buhok. "Ang ganda, anak." "Kasing ganda ng nagtanim." Ngumiti ko siya. Isang ngiting malinis at walang bahid ng nakaraang pait. Ang mga sugat sa kanyang puso ay unti-unti nang naghihilom, dinidiligan ng araw-araw na pagmamahal at katiyakan. Malayo na kami sa anino ng Maynila. Ang imperyo ng mga De La Vega ay gumuho. Si Rafael ay bilanggo pa rin ng rehas at ng kanyang mga pagsisisi. Si Maribel, matapos makalaya,
ay namumuhay sa kahihiyan, tinatakasan ang mga mapanghusgang mata ng lipunan. Iyon ang kabayaran ng hiya. Si Lorna naman, matapos mawala ang lahat, ay iniwan ng lahat ng dati niyang kaibigan. Sina Nanay Iska at Tomas ay masaya na sa kanilang mga bagong buhay dito rin sa Benguet. Sa isang maliit na bahay at lupa ang ibinigay ko, isang maliit na sukli sa kanilang walang katumbas na katapatan. Sa isang bahagi ng aming lupain, isang gusali ang kasalukuyang itinatayo. Ang magiging sentro ng Monte Claro Foundation, isang pundasyong itinatag ko para tulungan ang mga single mothers at mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa aming probinsya. Ang aking sakit ay naging lakas, at ang aking lakas ay ibinabahagi ko na ngayon sa iba. Niyakap ako ni Miguel mula sa likod. I love you, Mommy. I love you more, anak ko, sagot ko, hinahaplos ang kanyang mga braso. Habang magkayakap kami, pinanood namin ang pag-angat ng araw sa likod ng bundok pulag. Ang mga unang sinag nito ay kulay ginto. Tinataboy ang mga huling anino ng gabi. Dito, sa wakas, natagpuan ko ang aking sarili. Natutunan kong ang tunay na tahanan ay hindi pader at bubong, kundi ang kapayapaan ng puso. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pagbangon para sa mga minamahal mo. At ang tunay na kaligayahan ay ang makita ang iyong anak na ngumingiti, malaya sa lahat ng anino ng nakaraan, habang sabay ninyong sinasalubong ang bagong umaga. Poet. At iyon ang naging simula ng kanilang walang hanggang umaga. Dito nagtatapos ang kwento ni Althea. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang isang munting liham. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming ang salamat. Salamat sa iyong pananatili, sa iyong pakikinig, at sa pagsama sa bawat pagpatak ng luha at bawat pagbangon ni Althea. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitatangging may mga pagkakataong kasabay niya akong umiyak. Ang pinakamabigat na eksena para sa akin ay noong marinig niya mula sa sariling anak ang hiling na sana'y maglaho na lang siya. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang bigat ng pagiging isang ina, isang asawa, isang babae. Dahil ang kwentong ito ay hindi lamang kathang isip. Ito ay salamin ng mga totoong sakit, totoong luha, at totoong pagbangon ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa kanilang mga sariling madilim na kubo. Ito ang kwento ng isang butil ng pag-asa na itinanim sa gitna ng pagtataksil, na sa huli ay tumubo at namulaklak sa anyo ng pagpapatawad at paghilom. Ngunit, may isa akong tanong na iiwan sa iyong isipan. Para sa iyo, sa iyong sariling pananaw, posible nga bang maghilom ang isang sugat nang hindi nagpapatawad? Ano ang iyong saloobin? Hihintayin ko ang iyong mga komento sa ibaba. Ang iyong bawat opinyon ay mahalaga. Kung ang kwento ni Althea ay umantig sa iyong puso, mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.